Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all. Scorpio, maraming salamat po sa inyong mga likes and subscribes, sa mga nag-iiwan ng magagandang komento. Maraming thank you po. At saka, maraming salamat din sa mga hindi nag-skip ng ads. Thank you for your support. Knight of Wands. Ayan. So, baka may travel ang iba sa inyo dito, Scorpio. Baka kayo may pupuntahan. Whether that is malayo or malapit, no? Mag-iingat po kayo sa pagta-travel. Mahirap na ang panahon ngayon. Kaya dapat extra cautious kayo, no? Sa bawat galaw, no, na gagawin ninyo rito. And always follow your intuition. Always listen, no, sa inyong intuition para you will be guided, no, accordingly. The moon. Yan. So, baka ang iba sa inyo rito, mayroong mga panaginip, no? At guidance yan sa inyo ng universe, Scorpio. Kaya as much as possible, no, kapag nanaginip po kayo, kahit kailanman, diba, kapag naaalala pa ninyo po, pagising ninyo kung ano yung mga elemento ng inyong panaginip, sulat nyo po yan, lalagyan ninyo ng date, at isulat ninyo kung ano yung mga elementong nakita ninyo, at pag may oras na kayo, no, and sana you make time para i-research ninyo, i-google po ninyo anong ibig sabihin, ano yung symbolism na kung ano mang elemento sa panaginip ninyo, kasi yan po ay guidance para sa iyo ng universe, no? Pwede ninyo maging reference yan in the near future, depende sa kung ano mga nangyayari sa buhay ninyo, no? You can refer to it, no, sa pagdating ng panahon na alam mo yung kailangan ninyo ng guidance, pwedeng i-browse ninyo yan, no? At kung meron din kayong pagdedesisyonan sa ngayon, now is not the perfect time to make a decision, no? Yan din ang mensahe na hatid ng moon energy. Kasi, ibig sabihin ko, ano yung basehan ninyo ng inyong decision sa ngayon, hindi pa yan kompleto, hindi pa yan lahat-lahat, no? Hindi pa yan malinaw, kumbaga. Five of Swords. Ayan. So, may conflict. Internal conflict ito. Kitang-kita. Nananakit na ang kanyang ulo kasi hindi niya mapagdesisyonan kung ano man ang dapat ninyong pagdesisyonan sa ngayon, Scorpio. You're confused, no? Kasi nga, baka malabo sa isip ninyo. Hindi pa ninyo nakikita ang inyong yung truth, kumbaga, ng inyong situation. Kaya naguguluhan kayo. Pwede rin na yung kung ano naiisip ninyo, hindi rin nag-agree yung puso ninyo, diba? Or vice versa. Kaya, ganon ang ganap, no? Naguguluhan kayo. What else? We have Queen of Cups. Ayan. So, since meron kayong Queen of Cups, ibig sabihin nito, no, na sobrang lakas ngayon ang inyong radar. Sobrang lakas ngayon ang inyong pakiramdam. Kaya, gamitin nyo po yan to your advantage. Lalong-lalo na dito sa confusion na nangyayari sa inyo. You know, with the Five of Swords. Gamitin ninyo, pakinggan ninyong maigi kung ano yung mga intuitive messages ninyo, because that is going to lead you to a right decision. Okay? Kung ano man itong pinag-iisipan ninyo. Ace of Wands. Ayan. So, this is a new beginning energy. Sa Ace of Wands, marami kayong bagong ideya, no? Siguro, ngayon, you are coming up with new ideas, fresh ideas, creative ideas, which is really beautiful. What else? We have the star. Napakaganda naman ni star energy. This is wish fulfillment energy, Scorpio. So, meron kayong mga wishes, no, na maaaring mag-come to fruition sa ngayon. And, napakaganda rin ito kasi iilawan din ng universe ang path na dapat ninyong puntahan, kasi this is also a new beginning energy. So, merong bagong pintong magbubukas sa inyo rito na dadalhin kayo riyan ng universe, no? At kaya pay attention kayo, no, sa guidance na pinapadala sa inyo sa ngayon, kasi it will lead you to the path where you need to be, no? Iilawan ito, the path, no, that you need to go through is you will be illuminated sa iyo, no, ng divine universe. Temperance energy. Ayan. So, dito sa temperance energy, this is about
patience, 'di ba? This is about healing. Kaya kung ano man yung mga kunyari, sitwasyon ninyo na hindi masyadong paborable para sa inyo, maaring may discomfort kayong nararamdaman or nararanasan with that situation. So, that is going to be healed, no? Magiging maayos yan, magagamot yan, kaya huwag kayong mag-alala. Lagi lang kayong magdadasal, importante lang yon na laging nagdadasal and always keep your hope and faith alive, okay? This is about also patience. Kaya minsan, 'di ba? Kaya wag nating madaliin ang mga bagay-bagay. Kailangan nating magpasensya, kailangan nating matutong maghintay kasi nga, 'di ba, may kasabihan na good things come to those who wait, 'di ba? At yung mga nagmamadali, yung laging nagra-rush, 'di ba, kadalasan mas lalong tumatagal sa pagmamadali, lalong naaantala, lalong nagkakaroon ng mga delays, ng mga blockages. Kaya wag na nating gawin 'yun, sayang lang ng effort, 'di ba? So what else po? We have Queen of Pentacles. Wow, napakaganda naman ito kasi this is a mother archetype. So, maaring ang iba sa inyo dito, Scorpio, baka kayo ay isang nanay, no? And isang nanay ka na ano ka yung bang hindi limited to pag-aalaga lang ng pamilya ang inaasikaso ninyo, but you are a nanay na parang superwoman kayo, parang super nanay kayo, na aside from hands-on kayong mag-alaga sa inyong mga kapamilya, sa kung ano mga pangangailangan nila, at the same time, nagpo-provide din kayo financially. So, siguro, may hanap buhay din kayo, may negosyo din kayo, nagtatrabaho din kayo, yung gano'n, no? So, super nanay nga. Ang karamihan sa inyo rito, Scorpio, kudos to you kasi hindi madaling gawin 'yan, 'di ba? So kudos to you po. Ang iba sa inyo rito, baka you are taking care of your parents, no? Baka meron kayong mga magulang na under your care, baka dyan sa inyo nakatira, inaalagaan ninyo, or baka kayo ay merong inaalagaan ng mga bata or elders, baka nagki-caregiver kayo, baka kayo isang nanny, nurse, mga ganon, no? Along those lines, yun siguro ang career ninyo. So, ano talaga kayo, pwede na kayong talagang ang tawag dito, you have that unconditional love kasi hindi madaling mag-alaga, no? Hindi madaling mag-alaga ng kahit sino man. Lalo-lalo na kung hindi naman ninyo to kapamilya, hindi niyo nakadugo. Kaya it takes an unconditional love, no, for you to be able to perform, no, that job, no, yung pag-aalaga. Kaya kudos to you. What else po? We have 9 of Pentacles. Wow, napakaganda. Pagdating sa pera, no, sagana talaga kayo rito. Kasi si Queen of Pentacles, ganun din eh. This is also an abundant and prosperous energy. Meron din mga opportunities dito na dadating na pagkakaperahan ninyo or maghahatid ng financial opportunity or financial blessings din sa inyo, financial abundance. Si Nine of Pentacles, ito na, parating na yung bunga ng inyong pagsisikap. This is you reaping the rewards of your hard work na talagang maaring ang pera ay nandiyan na, dadating sa inyo in cold cash, yung ganon. Kaya, enjoy po ninyo yan. No? Enjoy ninyo yan dahil pinagsikapan ninyo yan. Knight of Pentacles, ayan na. So, may mga offers dito. Maaring may offer of investment, may offer dito ng bagong trabaho, career, negosyo, yung mga ganon. Maganda rito, Scorpio, sa dami siguro ng pinagdaanan na din ninyo sa buhay. Marami na kayong experiences, lessons learned, no? Ang dami ng wisdom. Natuto na kayo. You're very smart na sa ngayon. You're very, ano na kayo ngayon, yung bang matalino na talaga kayo. Kaya hindi na kayo dito yung nag-i-impulsive desisyon, no, yung hindi na kayo yung tumatalon agad-agad, no, kung anong maisip ninyo agad-agad gagawin ninyo. Ngayon hindi na, nag-iisip na kayo. Before you do anything, pinagpaplanuhan muna ninyo, nire-research niyo, inaayos nyo muna, 'di ba? Sinisiguro ninyo na tama ang magiging desisyon ninyo. Kaya napakatalino nyo na sa ngayon. You're wiser, no? And smarter. So, good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.